Hello guys. Good evening po sa lahat. Welcome po sa ating munting channel, ang Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Ayan. Ganito na naman talaga. Sorry. Ganun talaga ang ating programa, no? Kung napanood na sa iba, so ulitin na lang natin para yung hindi pa nakapanood, masaksihan nila. Okay. At first, salamat po sa mga nag-subscribe sa akin dito sa ating munting channel. Big shout out po kay Jomar Luching and kay Bernard Arado, Boyet Sotilia, and Gilbert Maputi. Shout out din kay G-Mini World and Delia Fulante from America. Yung mga kababayan nating OFW, kumusta kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan always. Kumustahin ang pamilya para hindi masyadong ma-miss, no? Okay, so salamat sa mga nakapag-subscribe. Yung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Dahil itong channel na ito, inuulit natin ang balita ng iba. Ayun. Okay. Ngayon, ang ating sasaksihan naman natin yung mga Huwad Committee. Okay? Tsaka itong si Queen Umbay, kung ano ang mga point of view niya about Sara Duterte. Pero bago yan, start muna tayo dito sa Quad Committee. Okay. Tingnan natin, guys. Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Ito palang nila si General Villanueva ng PIDEA. So react tayo sa sagutan nila. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po, mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Bastos din itong congressman na to, Congressman Kong Hun. Hindi pa nga, itong kadalasan ginagawa nila ay nag-invite sila pero ayun na pagsalitain. So kung merong sasabihin, hindi na lang makapagsalita kasi binabara na nila. Nyo, sa start pa lang ulitin natin, guys. Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po, mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom. Diba? Parang sumagot niya, yes, Mr. Chair. Parang lang good, parang acknowledgement na yes, Mr. Chair, parang ako na magsasalita. Ganun lang. Yan gano'n kabastos. Kaysa sa, sandali lang po, di mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. Hindi pa pinatapos. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis at at na tayo mga naririnig. Yun lang. Tingnan nyo yung pagkausap mo, hindi mahilig sa chismis, talo ka talaga niyan. Ano mo, chismis lang pala. Chismoso pala tong mga Wadcom eh. Ulitin natin konti. Ito. I beg to disagree. Marami na mga chismis at Yun. at na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero Boom! Panis! Diba? Chismis lang. hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang
bilang, nako, sandali lang. Yun ang purpose ninyo. Kaya nag-imbestiga kayo ngayon para ililink kay Tatay Digong. Huwag tayong magbulahan. Bilang PIDEA chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko Kungon. Tulala ka. kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala ko ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Hindi naman tayo attorney, no? Pero kung mayroon ng ebidensya, why not? Diba? Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Hindi nga mag-stand in court kasi nga chismis lang sa inyo. Pa naman, no? Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil inappoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Pamalikas man tag-ahat aning kunghon, ay. Ano pang purpose niya pinapuntan siya dyan? Kung meron na pala kayong ready na kasagutan. Ano pang purpose, Congressman? May paturo-turo ka pa. Parang sure ka na talaga eh. Sabi mo nga, chismis. No, I beg to disagree. Nakisinungaling Chair, po kayo. Ang dapat Hindi, sandali lang po. Contempt mo na yan. Di ba? Ganyan-ganyan pa ng kamay. Kanya pa ganyan-ganyan pa. Kung hindi nyo gusto ang sagot, di huwag mo siyang imbitahin dyan. Meron ka na naman palang sagot dyan eh. Bakit mo pa siya inimbestiga? Ay, pinapunta dyan. Antayin niyo pong i-recognize kayo bago niyo po kayo magsalita. Wow, galit. Galit siya kasi wala siyang makuha. Yung mukha, diba? Parang asar na eh. Congressman, asar talo. Pag ganyan pa siya ng kamay. Hindi pwede kayo magsalita. Kasi nga, ako lang dapat ang magsalita. Mr. Chair, alam po natin na talagang ang dahilan po ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim dahil po in-appoint nga po ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At taong to. Ikaw na may sabi niyan. Diba? Bakit pala? Kung walang ebidensya, yun talagang dahilan. Ano ebidensya mo? Ayun ang dahilan. Ganyan ka siguro. No? Kung, ganyan ka siguro sa inyo. Diba? kailangan magsabi ng totoo. Si Director Contempt General mo na yan. Wilkins talagang katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Oo, ang galing talaga eh. Kasi chismis lang sa inyo eh. Ikaw na, lumabas na mismo sa bibig mo, chismis lang. Tapos ngayon sabihin mo, mas magaling.
Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang lumabas na ebidensya. Anyway, Mr. Chair, mamaya po, I reserve my right to ask questions later. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Kong Hoon. Before we acknowledge the Asar na asar talaga to si Kung Hun. May mga may nakita ko mga comment doon kung saan siya nagsasalita about dyan sa video na yan. Sabi nila parang mayroong Kung Hun na matatalo. Parang Pampanga ata to si si Congressman Kung Hun. Grabe talaga yung mukha niya, asar na asar kasi nga hindi niya makuha yung gusto niyang kasi gusto niya talagang doon sa naratibo nila, yun ang parang pag sa tingin niya na parang ito na kaso hindi mapunta doon sa nila, pinag-usapan siguro nila na na dapat ito, lumabas ito, pag umamin to konti, diretso na natin, tuloy na natin ito. Pero ayan lumaban si Villanueva. Wala. Asar na asar lang si Congressman. Okay, so dito tayo sa na naman, kasi nainit ating ulo dito kay Congressman konti. Kasi nga, parang kulang yung pagka congressman nito kung yun lang ang dahilan niya, kasi dahil in-appoint lang. Okay, dito tayo sa isa. Ilan na nagkamali. May mga taong Ito naman si Queen Umbay sa TikTok. So kung gusto niyo siya i-visit, nasa TikTok yung mga ito parang sa start pa lang ng video, parang meron siyang point tip, kaya hindi ko na lang tinapos para sabay tayong manood. Okay? Paki-comment na lang din kung ano ang masasabi niyo dito. Okay, let's watch. sasabi na iilan na nagkamali daw si VP Sara na nagpaloko siya sa BBM administration nung panahon ng eleksyon, na isang malaking mali ang pag-anib ni VP Sara para ikampanya si BBM at pumayag na maging Vice President sa request ni Amy Marcos at BBM. Ano ang reaksyon ko dito? Para sa akin, lahat ng bagay, pabuti o hindi, ay may outcome. Kung i-rewind natin ang lahat ng pangyayari at hindi tumakbo, padala si VP Sara para maging Vice President, part ng unit team, ano ang magiging disadvantage? For me, lahat ng nangyayari ay naaayon. Lahat ng mga kaganapan, maganda o pangit sa ngayon, ay may magandang kalalabasan. Sa administrasyon ngayon ng tandem ni BBM at Sara na nasira, dito natin nalaman, dito tayo nagsabi sa atin na meron palang tinatawag na confidential fund. Meron palang intelligence fund. May tinatawag pala na notice of disallowance. Meron palang karapatan ang Kongreso para magpa-cite in contempt. Lahat pala ng congressman, lahat pala sa Senate, pati pala ang Vice President at President ay may tinatawag na confidential fund. Oo, no? Kasi nung panahon kasi ni Tatay Digong, hindi kasi mahilig yung administrasyon nila na mambusisi. Malalaman at malalaman lang din yun. Yun nga si VP Lenny, merong congressman na magtangkang ipa-impeach siya, pero si Tatay Digong mismo ang nagsabi na stop it. Hinalal daw yan ng tao, tapos hinalal yan ng mga tao. So, huwag mong pakialaman yan.
Oo, tama din yung sabi niya na marami tayong hindi alam na meron palang mga ganyan na mga disallowance. So, parang na-educate din tayo. So, oo nga, yung notice of disallowance, pagkaalam natin kung hindi tayo nanonood sa mga ibang mga vlogger or mga nag-explain kung anong ibig sabihin ng notice of disallowance. So, hindi tayo matututo, 'di ba? So, kung may mga pinapanood ko si Sir Badong Aratilis, doon ko rin nalaman yung mga word na yan eh. Explanation talaga na um, notice of disallowance. So, hanapin niyo yung video doon, i-visit niyo yun. Nood ka sa kanya, tapos marami ka matutunan. Okay, continue tayo ulit. Meron pala silang power na naisabatas na kahit hindi detailed ang listahan ng pagkakagastos at certificate lang ay pwede na. Lahat ng yan ay hindi lang para kay Vice President. Lahat pala ng nakaupo ay may ganyang karapatan. Sa panahon ng administration ni BBM at Vice President si VP Sara, ang dami nating natutunan na nagulat tayo na may ganun pala. 'Di ba? Ngayon nila yan ibinato, kaya ngayon natin natutunan. Bakit hindi nagkaroon ng issue nung mga nakaraan about confidential fund ng isang congressman? Bakit hindi natin narinig na may report ang COA at merong mga politiko na binigyan ng notice of disallowance? Meron palang intelligence fund. Ang mga party list, meron din palang mga pondo. So nagkaroon ng kamulatan ang mga tao na ginamit ng ibang politiko para kay Sara na mas naintindihan natin na may ganun pala. Bakit may ganun? 'Di ba? Kasi hindi natin naririnig yan sa mga nakaraan. Ngayon lang natin lahat yan naintindihan at natutunan at napatanong na bakit may ganun pala. So kung ibabalik ang nakaraan, tama ang nangyari at nakita ni Sara Duterte ang mga kamalian na nangyayari. Meron tayong natutunan, meron tayong naintindihan na may ganun pala. Ang nakakalungkot lang, lahat yan ay naglabasan, pambato kay BP Sara. At ang nagpukol sa kanya ng lahat ng yan ay ang mga alagad at nakapalibot kay BBM. Oo nga. Agree ako dyan. Kung gusto nyo panoorin yung mga more videos niya, gaya na sa TikTok niya, si Queen Umbay. Palalabas ko na lang yung pangalan niya dyan sa screen. So, yun guys, no, maraming salamat sa panonood nyo ng ating munting programa na Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Bye-bye. Thank you ulit.